Nagsisimula ang pelikula sa isang eksenang nagpapakita ng isang ilog na dumadaloy sa isang masukal na kagubatan na may isang bangka na dahan-daang gumagalaw sa tubig. Ilang lalaki ang nasa bangka, ang isa sa kanila ay nakahiga. Ipinaliwanag sa kanila ng may-ari ng bangka ang kilalang reputasyon ng lugar, na kilala sa kasaganaan ng mga nakamamatay na ahas, kabilang ang kinatatakutang Crimson Anaconda, isang demonyong pinaniniwalaang binuhay ng isang grupo ng mga cannibal. Ang malaki at agresibong anaconda na ito ay kilalang kilala sa panghuhuli ng mga tao. Sa kanilang destinasyon, itinanong ng isang lalaki kay Jeff kung saan sila patungo na nakaupong nakatalikod sa grupo na may katabing isang bote na naglalaman ng ahas na nakalubog sa likido. Habang humihigop si Jeff mula sa bote, hindi napansin ng iba ang isang ahas na lumapit sa bangka na mabilis na sinunggaban ng isang lalaki para hulihin ito. Sa pagpapahayag ng mahirap at delikado na kanilang paglalakbay, ang isang nakahiga na lalaki ay nagpahayag na hindi na nasisiyahan sa napagkasundo ang pamamahagi ng kita na nagpipilit sa isang mas mataas na porsyento kapag natapos na. Ito ay naging maliwanag na sila ay nagsimula sa isang misyon na inayos ni Jeff na umupa sa kanila para sa misyong ito. Sa pagpasok ng mas malalim sa kagubatan, sa kalaunan ay huminto sila sa tabing ilog. Ang lalaking nagbigay ng mga insight sa lugar na pinamumugaran ng ahas ay nagsisilbing gabay nila, na nagpapakita ng kanyang pag-aatubili na samahan sila dahil sa hindi sapat na kabayaran. Dahil sa kanyang mga kahilingan, nag-alok si Jeff ng mas maraming pera, inihagis niya ito sa sahig ng bangka na sabik na kinuha ng lalaki. Habang nagtatanong si Jeff kung sapat na ba ang karagdagang bayad na ito, at kinumpirma ng lalaki na sapat na ito, ngunit mabilis na tinraidor siya ni Jeff habang itinusok niya sa kanya ang isang punyal sa kanyang leeg. Nagsimulang masugatan ang lalaki at mabilis siyang pinatay ni Jeff sa pamamagitan ng pagpugot sa kanya at itinapon ang kanyang katawan sa ilog. Hinarap niya ang natitirang lalaki, ipinahayag ni Jeff ang kanyang pagkadismaya sa mga taong walang isang salita na ikinasindak nila. Iginiit ng isa sa kanila na ang napagkasunduang presyo ay mananatiling hindi magbabago, na nagudyok kay Jeff na tapikin siya sa mukha gamit ang kanyang dugoang kamay. Samantala, isang Crimson Anaconda ang lumabas sa tubig na kinain ang mga labi ng gabay. Sa malalim na kagubatan, naging maliwanag ang tunay na layunin ni Jeff na hinahanap niya ang Crimson Anaconda. Ang pagharap sa isang snake sculpture at isang napakalaking shed ng snakeskin ay nagpapatunay sa bisa ng alamat. Kasabay nito, ang dalawang lalaki ay nakahanap ng isang hukay na puno ng mga ahas na pinupuno ang kanilang dalang mga sako. Habang pabalik ang isa sa kanila sa bangka dala ang mga sako, nakita niya ang anaconda sa malapit at sinubukang tumakas, ngunit mabilis na nahuli siya nito at napatay. Ang isa pang lalaki, na gumigala na may dalang sako, ay naging biktima rin ng parehong anaconda. Dumating si Jeff at nasaksihan ang pagkamatay ng lalaki ngunit pinigilan niyang makialam, na nagbabalak na patahimikin ang anaconda pagkatapos nitong kumain. Gayunpaman, ang kanyang plano ay nasira nang ang anaconda ay ginulo ng mga unggoy at umalis, na iniwan ang walang buhay na katawan ng lalaki. Sa ibang lugar, isang circus performance ang nagtatanghal. Ang may-ari ng circo ay nag-anunsyo ng iba't ibang mga palabas, kabilang ang pagtatanghal ng isang oso, ang strongman na si Hercules na nagngangalang Dajaw, isang babaeng dart thrower na nagngangalang Ali, at si Gang Lan Lan, na nagtatanghal sa isang tubig na may mga kadena na tinatawag na Escape the Water. Nakaposas at nakalubog sa isang container na puno ng tubig, sinimulan niya ang kanyang pagtatangka na palayain ang sarili. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahulog ang isang sawa sa container kasama niya, ngunit nanatili siyang nakalubog kahit lumipas na ang nakalaang oras. Ang mga ilaw ay biglang nagdilim, pagkatapos ay muling lumiwanag, na nagpapakita na ang lahat ng ito ay bahagi ng ilusyon. Siya ay lumabas nang hindi nasasaktan, hawak ang sawa. Gayunpaman, ang mga manonood ay hindi natutuwa sa mga panlilinlang. Ito ay lumalabas na ang oso na gumagawa ng mga tricks ay ginaganap ng isang bata na nagngangalang Weiwei sa isang costume. Ang galit na mga manonood ay pinupuna ang kasuotan ni Lan bilang masyadong maluho para sa okasyon, na nagudyok sa kanya na tanggalin ang kanyang kamiseta. Nang subukan ng isang lalaki na hawakan siya ay kinagat ng sawa na alaga niya. Mamaya, habang nasa dressing room, pinagsabihan ng may-ari ang grupo sa kanilang pagtatanghal. Si Bailang, isang dating miyembro na umalis 2 taon na ang nakakaraan, ay dumating at nag-aalok na bilhin ang circus mula kay Mr. Jin. Nakipag-flirt si Ali kay Bailang na nag-propose na mag-perform sila ng magkasama,
na nangangakong dadalhin sila sa international stardom. Inanunsyo niya ang kanilang paparating na paglalakbay sa Thailand at ang grupo ay sabik na sumang-ayon. Tinanong din ni Bailang Silan kung gusto niya sumama sa kanila. Gayunpaman, umalis siya kasama ang kanyang sawa na si Jimmy na nagligtas sa kanya kanina. Pagkatapos, dumating ang grupo sa tabi ng ilog para sumakay ng bangka, naghahanda para umalis. Nalulungkot sina Dajaw at Weiwei sa pag-alis ni Lan. Gayunpaman, habang ang kapitan, na naglalarawan ng isang Chinese Taoist, ay nagtanong tungkol sa pag-alis nila, ngunit ipinaalam sa kanya ni Bailang na may hinihintay sila. Dumating din si Lan sa bangka, na nahikayat ni Bailang na gumanap ng isang huling palabas kasama niya kapalit ng pagpapawalang bisa sa mga kontrata ng iba. Nang maglaon, pumunta si Bailang sa banyo upang talakayin ang isang paghahatid, na nagpapahiwatig ng isang kainahinalang deal na kinasasangkutan ng iba ngunit aksidenteng nahulog ang kanyang telepono sa ilog. Samantala, habang sumisilip siya sa isang puwang sa dingding, pinagmamasdan niya sila na nagpapalit ng damit. Gayunpaman, isang ahas ang gumapang sa kanyang binti, na kinagat siya sa sensitibong lugar. Sa kabutihang palad, ang ahas ay nagpapatunay na hindi makamandag, at sa tulong ng kapitan, natanggal niya ito ng maayos. Ang grupo ay ipinakilala din sa pinsan ni Bailang na naglalarawan bilang isang zombie. Nang sumunod na araw, nakatagpo sila ng isang harang sa ilog at tinangka itong alisin sa pamamagitan ng mga pampasabog. Gayunpaman, ang pagsabog ay nagpakawala ng isang pulutong ng mga ahas sa kanilang bangka na nagudyok ng takot sa kanila. Gumamit sila ng isang hose upang itaboy ang mga ahas gamit ang presyon ng tubig. Sa gitna ng kaguluhan, nahulog si Bailang sa tubig at lumangoy patungo sa tabing ilog na tinutugis ng isang ahas. Sa tabing ilog, malapit nang tuklawin si Bailang ng ahas sa tabi ng ilog, ngunit namagitan si Jeff, na dinurog ang ahas bago makagawa ng anumang pinsala. Magkasama na bumalik sina Bailang at Jeff na pabalik sa barko. Ipinaliwanag ni Jeff na naaksidente siya ilang araw na ang nakalipas at naiwan siyang na-stranded sa lugar. Samantala, isang maliit na ahas ang gumapang sa tainga ni Dajaw na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Tinulungan ni Jeff si Dajaw gamit ang kanyang daliri bilang pain para kunin ang ahas sa kanyang tainga. Tinanong ni Weiwei si Jeff kung saan niya natutunan ang ganoong kaalaman, kung saan inihayag ni Jeff ang kanyang background bilang isang explorer sa kagubatan na nakakuha ng iba't ibang kasanayan sa kaligtasan sa paglipas ng panahon. Nang maglaon ng gabing iyon, nagtapat sila kay Bailang, na nagpahayag ng mga pagdududa tungkol sa pag-aangkin ni Jeff bilang isang wildlife explorer. Ibinunyag niya na ang ahas na inalis niya sa tainga ni Dajaw ay nakakalason, gayunpaman si Jeff ay nanatiling hindi naapektuhan, na nagmumungkahi na maaaring nagkaroon siya ng immunity sa lason mula sa maraming kagat ng ahas. Hinimok ni Lan si Bailang na paalisin si Jeff sa bangka sa madaling panahon. Sa malapit, nangingisda ang kapitan nang lumapit si Jeff, nag-aalok sa kanya ng pera upang dalhin siya sa lokasyon ng Crimson Anaconda, ngunit tumanggi ang kapitan. Samantala, sinubukan ni Bailang na hikayatin sila na matulog kasama niya, ngunit tinanggihan niya ito, na tinawag siyang kasuklam-suklam bago umalis. Nang malaglag ng kapitan sa tubig ang kanyang pamingwit, inabot niya ito upang kunin, ngunit biglang kinaladkad siya sa ilalim ng isang hindi nakikitang puwersa. Kinaumagahan, hinanap nila ng kapitan at natuklasan niya si Jeff na naghihiwa ng isda at itinatapon ang mga ito sa tubig. Sa ilalim ng tubig, nahanap niya ang walang buhay na katawan ng kapitan bilang bitag na nakalagay sa kawit. Hindi inamin ni Jeff ang pagpatay sa kapitan at itinuring ito bilang unpredictability ng rainforest kung saan madalas nawawala ang mga pasahero. Pagdating ni Bailang at ng iba pa, nakarinig sila ng kaguluhan at pinagmasdan ang isang kawan ng mga ibon na lumilipad. Binalaan sila ni Jeff tungkol sa isang paparating na banta at sa lalong madaling panahon ay lumitaw ang Crimson Anaconda na nahuli sa isang kawit. Tinangka ni Jeff na hulihin ito, ngunit naputol ang kawit na naging dahilan upang siya ay bumulusok sa tubig. Siya ay umakyat sa isang maliit na lifeboat at nakipagpunyagi sa Crimson Anaconda na pinamamahalaang magdulot ng pinsala dito. Ang Crimson Anaconda ay tumaob sa bangka ni Jeff na pinilit siyang bumalik sa pangunahing sasakyang dagat. Sa kakilakilabot na layunin, ibinuga ng Anaconda ang walang buhay na katawan ng kapitan sa kubyerta na nagpasimula ng isang mabangis na pag-atake sa grupo. Si Mr. Zhang at ang pinsan ni Bailang ay walang humpay na tinutugis habang si Jeff ay buong tapang na nakikipaglaban sa Anaconda na inilihis ang atensyon nito mula sa iba.
Si Lan, na nagtatago sa loob ng kwarto ng kapitan, ay kinuha ang pana ng kapitan. Samantala, nagtago sina Dajao at Weiwei sa palikuran para lamang makita ang kanilang mga sarili na na-corner ng malaking ahas na anaconda. Sinubukan tumakas ni Weiwei para magtago sa kwarto ng kapitan na humantong sa isang paghaharap sa anaconda, habang pinamamahalaan ni Dajao na pansamantalang pigilan ito sa pamamagitan ng pagkulong sa ulo nito sa isang palayok. Dahil sa pagkabalisa, ang anaconda ay nagpupumilit na palayain ang sarili mula sa pansamantalang bitag. Sa gitna ng kaguluhan, isang apoy ang nagsimulang kumalat sa bangka, na kalaunan ay umabot sa mga pampasabog, na nagresulta sa isang matinding sakuna ng pagsabog. Tumalon ang grupo sa tubig upang tumakas sa naglalagablab na apoy na tumupok sa bangka. Tinangka nila na iligtas si Jimmy, ang kanyang alagang sawa, ngunit masyadong matindi ang apoy. Dahil sa pagudyok ni Weiwei na tumakas at tubiling iniwan niya ang kanyang pinakamamahal na alaga at sumama sa iba sa tubig. Habang lumalangoy sila patungo sa kaligtasan, nagdadalamhati si Bailang sa pagkawala ng bangka na napagtantong hindi na nila mararating ang pupuntahan nila sa tamang oras. Inilabas ni Lan ang kanyang galit kay Jeff na inakusahan siya ng walang ingat na paggamit ng kanilang bangka bilang pain na nilalagay sa panganib ang kanilang buhay. Ipinagtanggol ni Jeff ang kanyang mga aksyon na iginiit na kung nakipagtulungan sana sila sa una, maaaring mahuli nila ang ahas at makakuha ng malaking kayamanan dahil ang ahas na iyon ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Lumiwanag ang mga mata ni Bailang sa pagbanggit ng kayamanan habang si Lan ay mariing sinusumpa si Jeff. Sa mainit na palitan, iginiit ni Bailang na kailangan nilang takasan ang sitwasyon. Iniaalok ni Jeff ang kanyang bangka bilang paraan upang makarating sa daungan sa loob ng 2 araw, ngunit tumanggi sila na magtiwala sa kanya na inakusahan siya ng pagpatay sa kapitan. Itinanggi ni Jeff ang akusasyon, iniwan ang grupo upang magpasya kung sino ang paniniwalaan. Inihanay ni Bailang ang sarili kay Jeff habang sina Dajao at Weiwei ay pumapanig kay Lan. Sa kasamaang palad, si Ali ay nakagat pala ng nakakalaso na ahas at ipinahayag ni Jeff na kailangan niya ng antibiotics sa loob ng 48 oras upang mabuhay. Nang walang iba pang mga pagpipilian, ang grupo ay sumang-ayon na sundin si Jeff na nagsasabing may mga antibiotics siya sa kanyang bangka. Huminto ang grupo sa isang batis kung saan malapit nang uminom si Ali ng tubig nang mamagitan si Jeff na nagpapakita ng maraming patay na mantis sa tubig. Binabalaan niya sila tungkol sa isang nakakahawang parasito na nag-uudyok ng matinding pagkauhaw, na kadalasang humahantong sa mga biktima na malunod habang naghahanap ng lunas. Nang makakita sila ng butas sa ilalim ng isang kalapit na puno, ginamit ni Jeff ang kanyang kamay bilang pain para makahuli ng sawa para matugunan ang kanilang gutom. Habang naghahanda ang grupo na lutuin ang sawa, pinili ni Jeff na kainin ito ng hilaw, na binanggit ang panganib na maaaring maakit ang mga ahas dahil sa amoy ng nilulutong pagkain, na hinihimok silang madaliin ang kanilang pagkain. Dahil sa hindi makapagsalita si Dajao, sinenyasan ni Dajao si Lan, hinihikayat siyang kumain, ngunit tumanggi siya. Nag-aalok si Bailang kay Jeff ng inihaw na piraso ng sawa, na nakatanggap ng isang hilaw na piraso bilang kapalit. Pansamantalang kumagat si Bailang ngunit agad itong samuka. Napansin ni Jeff ang mga ibon na tumitakas sa lugar, hudyat ng paglapit ng Crimson Anaconda. Habang lumalapit ito kay Weiwei para sakmalin siya, hinawakan ni Lan at Dajao si Weiwei para pigilan itong kunin siya, na pinahintulutan si Jeff na tusukin ang anaconda sa pamamagitan ng pagsaksak nito gamit ang kahoy na sibat, na naging dahilan upang ito ay umatras. Isang kakaibang parasito ang pumasok sa leeg ng lalaki na nagudyok sa grupo na magpahinga sa isang kalapit na kuweba para sa gabi dahil mayroong snake repellent sa lugar. Sina Lan at Ali ay nagbahagi ng isang madamdaming pag-uusap tungkol sa kani-kanilang buhay. Sa isang flashback, ikinwento ni Jeff ang kanyang unang pagtatagpo sa Crimson Anaconda na nakaligtas sa pamamagitan ng pagtatago sa isang kabaong na nahulog sa ilog sa panahon ng pag-atake. Ipinaliwanag ni Jeff kay Bailang ang tungkol sa napakalaking halaga ng mga reticulated python at ang kakaibang katangian ng mutated Crimson Anaconda na ipinagmamalaki ang mga red spot na ginagawa itong isang pambihirang uri. Iminungkahi ni Jeff na ang pagkuha nito ay makapagbibigay sa kanila ng sapat na kayamanan para sa habang buhay. Sabik na sumang-ayon si Bailang at ibinunyag ang kanyang balak na ibenta sa kanya ang kanyang grupo. Kalaunan ng gabing iyon, nagising si Mr. Zhang mula sa isang bangungot para lamang matuklasan na nawawala ang kanyang pinsan. Dahil sa parasito, ang lalaki ay nakipagsapalaran patungo sa tubig at nabiktima ng Crimson Anaconda.
Kinabukasan, ang grupo ay dapat na tumawid sa isang matubig na landas kung saan ang Crimson Anaconda ay nagtatago sa malapit. Sa isang hindi inaasahang trahedya, inatake ng Anaconda si Mr. Zhang sa kabila ng magiting na pagtatangka nila na iligtas siya ngunit hindi siya nakaligtas. Ang grupo ay nakarating sa bangka kung saan si Jeff ay kumuha ng armas at binigyan sila ng isang bag ng gamot. Habang nananabik silang makauwi, nakikiusap si Jeff sa kanila na tumulong sa pagkuha ng Crimson Anaconda. Ngunit nang tumanggi sila, pinagbantaan sila ni Bailang at Jeff na ipinaliwanag na ang kahinaan ng Anaconda ay kapag kumakain na ito. Nagpasya si Jeff na talian sina Dajiao at Weiwei bilang pain para akitin ang Anaconda. Habang nagsusumamo si Weiwei kay Bailang, inamin ni Bailang ang totoo at nagpahayag ng kanyang intensyon na ibenta ang kanilang mga organo sa isang tao. Sa malapit, sina Ali at Lan ay nakatali at kumbinsido na si Bailang ay isang traidor sa una pa lang. Inakit ni Ali si Jeff kaya pinakawalan niya siya at minanipulan niya ito gamit ang kanyang kaakit-akit na alindog para kunin ang kanyang armas. Sa kasamaang palad, ang baril ay nakalagay sa safety lock nang subukan niyang barilin ito. Kinuha ni Jeff ang baril at naghandang parusahan siya, ngunit nang makalaya si Lan, siya ay namagitan sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanya mula sa likuran. Habang sila ay nakikipagbuno, ang Crimson Anaconda ay lumapit malapit kay Dajiao. Naghanda din si Bailang para bitagin ito sa lambat, ngunit dumating ang isa pang Anaconda at inatake siya, na hindi sinasadyang nabitawan niya kaagad ang bitag, dahilan para umalis ang Anaconda at mailigtas sila mula sa anumang pinsala. Sa kabila ng kalamangan ni Jeff dahil sa kanyang armas, pinatumba ni Lan si Jeff sa pamamagitan ng paghampas sa kanya ng isang troso na naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Habang ang mga babae ay nagmamadaling palayain sina Dajiao at Weiwei, si Jeff ay kinuha at kinaladkad palayo ng isang Anaconda. Sa kaguluhan, si Ali ay tinamaan ng ligaw na bala at sumuko sa kanyang mga pinsala. Si Lan, Weiwei at Dajiao ay bumalik sa bangka ngunit hindi nila mapaandar ang bangka. Biglang tinamaan si Dajiao ng tranquilizer dart at nawalan siya ng malay at napagtanto nila na si Jeff ay buhay pa. Sa isang flashback, ipinahayag ni Jeff na pinatay niya ang Anaconda sa pamamagitan ng pagpugot nito at ngayon ay nagtatakda siya ng bitag para sa Crimson Anaconda gamit ang 3 bilang pain. Habang naghahanda si Jeff na hulihin ang Crimson Anaconda, pinalibutan ng maraming malalaking reticulated python ang 3. Habang naghahanda ang isa sa mga Anaconda na atakihin ang grupo, biglang lumitaw ang Crimson Anaconda, nilamon ang isa pang Anaconda habang ang ibang ahas ay umalis. Sinamantala ang pagkakataon, hinila ni Jeff ang lambat ngunit ang Crimson Anaconda ay nakalaya at na-stuck si Jeff sa isang puno sa panahon ng pakikibaka. Bagamat nagawa niyang palayain ang kanyang sarili sa ilang sandali, siya ay nahuli at pinatay ng Crimson Anaconda. Nagawang makatakas ni Weiwei sa lubad gamit ang matatalas niyang ngipin, pinalaya ang iba habang hinahanap sila ng ahas. Nagtago si Weiwei sa kalapit na mga kahoy ngunit natuklasan siya ng Crimson Anaconda. Nang malapit na itong atakihin siya, binuksan ni Dajiao ang kabilang dulo nito na nagpapahintulot kay Weiwei na makatakas. Gayunpaman, nahuli ng Crimson Anaconda ang paa ni Dajiao na nagudyok kay Lan na mamagitan at saksakin ito ng isang malaking stick. Isinuka ng Crimson Anaconda ang katawan ni Jeff at inilihis ni Lan ang atensyon nito upang sundan siya nito. Nagtago siya sa isang kabaong na nakabitin sa isang puno, ngunit natagpuan siya ng Crimson Anaconda, pumulupot sa kabaong at dinurog ito. Nakatakas si Lan sa ilalim nito nang magbukas ito at muling tumetakas ang grupo. Sa kabila ng interbensyon ni Jimmy, nilamon siya ng Crimson Anaconda na binibigyan ng sapat na oras ang grupo. Si Dajiao ay kumuha ng isang malaking patpat at itinulak ito sa bibig ng Anaconda habang sinasaksak ito ni Lan sa mata. Sa desperadong pagnanais na iwasan ang walang humpay na pagtugis ng Crimson Anaconda, naabot ng grupo ang isang wire trap na itinakda ni Jeff. Sa paglabas ng Crimson Anaconda mula sa lupa, ang ulo nito ay naputol nang tumama ito sa matalas na kawad na tinatapos ang Crimson Anaconda ng tuluyan. Sa huling eksena, ang grupo ay sumakay sa bangka at nakatakas sa mapanganib na lugar. Ngunit ang huling eksena ay nagpapakita ng walang ulo na katawan ng Crimson Anaconda na bumangon muli habang ang mga nakaligtas ay nakarating sa kaligtasan sa isang mataong lugar. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.